Good morning. Great Sunday morning. Good morning to everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Nakaka-excite na magamat ganitong oras ay dapat sasama-sama tayo sa ating mga churches. Pero ito ang sitwasyon. But anyways, God is not limited by distance, nor space, nor even time. Praise God. Ako ang inyong pong lingkod, Bishop Art Gonzales, na maghayag sa inyo ngayon ng mga kapahayagan ng ating Diyos that I believe sa iba't ibang part ng mundo. Habang tayo ngayon ay nakatutok sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang miracles ni Lord ay hindi limitado ng distansya. Hindi limitado ng anumang sitwasyon. Ano man nangyayari sa paligid, God is in control. God is a miracle-working God. He promised this: those who call upon His name, and even those who trust in Him, they will be like an eagle, that even they can fly high and will never get tired. Praise God. So this time siguro bago ako lubos na magpatuloy sa mensahe, konting update lang po tayo sa ating pong sitwasyon kung bakit may mga lockdown ngayon at maging sa iba't ibang part ng mundo ay affected ng COVID-19. Actually, yesterday as of March 21, sa lugar po ng Italy ay nagkaroon po ng 47,000 cases. At sa Spain naman ay nagkaroon ng 21,571 cases. Sa Iran is 20,610 cases. At sa Germany ay 20,142. Sa United States, around 20,000 confirmed. So, lahat ng ito ay kapag kikinggan natin, nakakaalarma. Parang ano ba ito nangyayari talaga? Ngayon, nagkaroon din po ng tinatawag na sa buong mundo is umabot ng 278,000. So there are now 278,136 confirmed cases ng COVID-19. Ngunit nagkaroon po ng 11,572 death and 89,276 naman ang naka-recover. So according to Hopkins Dance Board, so there are 19,624 cases in United States na may namatay lang naman na 260 at ang naka-recover na is 147. Ang balitang ito ay of course still negative sapagkat nagkakaroon ng tinatawag na natakot ang napakaraming mga tao, nagpapanik po sila. Pero hayaan po natin na ang tingnan natin ay ang salita ng Diyos. Sapagkat kapag ang Diyos ay nangako, tiyak mayroon siyang ipinangako mangyayari sa buhay nating lahat. Praise God. At nais kong buksan natin yung mga Biblia ngayon. Kung nasaan man kayo sa iba't ibang sulok ng mundo, nasa tahanan man kayo, please open your Bible and read with me dito sa aklat ng Habakkuk. Sa Habakkuk chapter 3, verse 16 to 19. Babasahin ko ito sa wikang Tagalog. At ito ang sinasabi ngayon ng verse pong ito. Narinig kong lahat ito at ako'y nanginig ng atal ang aking mga labi dahil sa takot. Nangihina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang tagdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Verse 17, bagamat di namumunga ang puno ng igos
at hindi rin namumunga ang mga ubas. Kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin. Kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. As I pray, Lord, bless your word today and bless every ear and even people who are listening right now, i-bless mo ang puso po nila. That you will increase the courage and you will remove the fear. Thank you so much. And I pray that your revelation will prevail in the heart of everyone. In Jesus' name I pray. Amen. Nabanggit ko ang ilang mga report na hindi para sabihin sa inyong lahat na ito'y nakakatakot. Actually, ito po ay isa pong challenge sapagkat ang takot na pinapairal ngayon ng COVID-19 ay hindi pwedeng hadlang sa anumang mga pangako ng Diyos sa ating lahat. I remember, dito sa Habakkuk chapter 3 verse 1, ay meron pong sinabi dito, ito ay panalangin ni Propeta Habakkuk. Sabi ng verse 2, O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa. At ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. O yon. Kahit kapag kayo nagagalit. Bakit kayo binanggit ito ni Propeta Habakkuk? Yung ulitin ninyo, Panginoon. I remember during the time ng mga Israelites, ang istorya ay nagkaroon ng tinatawag na pag-aalipin ang bansang Ehipto. At after 430 years, sila nananirahan sa Ehipto. Sila'y minaltrato ng maraming tao. Maraming mga Egyptian. Hanggang sa nagkaroon sila ng pag-iyak sa Diyos. At dahil po dito, narinig ng Panginoon ang kanilang mga hinaing at ginamit naman ng Diyos. Itong si Moses, kinausap siya na kailangan niyang bumalik sa Egypt at ang bansang Israel ay kailangan ng pumunta sa lupang pangako. Then sabi ni Moses, Lord, ano naman sasabihin ko sa mga tao kung sino nagsugo sa akin? Sabihin mo sa kanila na ikay sinugo ni ako nga. Then, talk to Paraon at sabihin mo sa kanya, let my people go. At kung hindi niya ikaw papayagan, then I will demonstrate my power upon the whole land of Egypt. At nagkaroon po ng istorya na ang mga milagro ay pinakita ng Panginoon just to make the whole world, even now, na napag-uusapan natin ito, that the Lord performed a lot of miracles. Pwede ba sabihin nyo lahat miracles? So nag-perform si Lord ng mga miracles. Mayroon pong 10 na salot na i-demonstrate ni Lord sa bansang Ehipto. Ang una po dyan, nung sabi ni Lord kay Moses, sabihin mo kay Paraon, let my people go. If not, I'm going to demonstrate my power sa kanya. Then, sinabi nga ni Moses kay Paraon, let my people go. Sabi ni Paraon, no, magiging alipin namin kayo. At
ang Diyos ay nagpakita kaagad ng milagro sa pamagitan ni Moses at ni Aaron, ay ginawa ni Moses through the power of the living God na ang mismong tubig ng lahat sa buong Egypt ay naging dugo. Na siya nangamatay ang napakaraming mga isda at lahat ng mga nabubuhay sa ilog. Doon nagkaroon ng salot, kung kaya't ang sabi ni Paraon, sige, papayagan ko na kayo, pero hindi pa rin. Bakit? Sapagkat gusto pa rin niyang alipinin ang mga Israelites. Then, ang sumunod na salot ay nagkaroon ng lumabas ang mga palaka. Kaya lumabas ang mga palaka dahil sa nagkaroon ng tinatawag na naging mabaho ang mga ilog at mga tubig sa paligid. Then afterwards, sumunod naman na salot ay nagkaroon ng lisa. Ng lahat ng klase ng gabok ay naging lisa. Na siyang naging dahilan kung bakit nagkanda buni-buni ang mga Egyptian. At dahil po dito, naapektuhan din ang mga hayop kung kaya't nagkaroon ng tinatawag na langaw. After ng mga langaw na yon, then nagkaroon naman ng kamatayan ng maraming mga hayop na naging epidemic ito sa maraming mga Egyptian. Hanggang sa dumating din yung time na ang mismong chimney, nag-gesture po siya na ito ay magkakaroon ng matinding sakit sa balat ang tao. Which is, umulan ito ngayon, nagkaroon ng tinatawag na matinding sakit sa balat, hanggang sa marami pa mga miracles na ipinakita ng Diyos na nagkaroon ng pagkaroon ng pag-ulan ng yelo, bumagyo, hanggang sa dumilim, hanggang sa to cut the story short, namatay ang buong mga pangalan na anak na lalaki ng buong Egypt. Bakit ito pinakita ng Diyos sa kanila? Sapagkat sa lahat ng umaalipin sa mga Israelites, sa mga anak ng Diyos, kalaban nila ang Diyos. Ano naman ito ngayon, Bishop, sa ating pong sitwasyon? Tatandaan po natin, ang miracles ay pinapakita ng Diyos sa lahat ng mga tao na mga naniniwala sa Kanya at ganun din sa mga hindi naniniwala sa Kanya. When the Israelites begin to believe God, then He performed miracles and He saved the whole Israelite during that time. Na napakaraming mga tao na mga Israelita, na almost 1 million, sapagkat nung umalis na sila sa basang Egypt, mga lalaki lamang is umabot na kaagad ng 600,000. So, hindi kasama mga anak at ang mga babae. Now, ipinakita ng Diyos sa mga Israelites how powerful He is. Kaya't sila na-convince na malahat kay Moses. At ganoon din itong si Paraon. Sabi niya, sige, pinapayagan ko na kayo. Pero pwede ba, sabi ni Paraon, bago ko umalis, i-bless mo ako? After 10 plague, 10 sumpa at salot na naranasan ng buong Egypt, that's the time na nirelease na ni Paraon ang mga Israelites. Pero prior to that, ang sabi niya, pero pwede bang i-bless mo ako? Yun yung time na naniwala si Paraon sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Itong si Habakuk ay sinabi niya ito ngayon, kung pwedeng ulitin niyo muli, Panginoon, ang mga ginawa mo noong unang panahon. Why? Because Habakuk believed that God is the same yesterday, today, and forever. He can perform the miracles of God. He believes that. Kaya sinabi niya yon, yung salitang yon, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa, Panginoon. Sabi niya, at ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon.
Bakit kaya sinabi niya ito ngayon? Sapagkat during the time ni Habakuk, nagkaroon din ng iba't ibang klase ng salot. Nagkaroon ng iba't ibang mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Kaya't nabanggit niya yon, sabi niya ngayon, at maging mahabagin kayo, Panginoon, kahit kapag kayo'y nagagalit. Kapag ang Diyos, mayroong curse na nare-release sa kalupaan. At ito'y ipinapakita niya sa mga unbeliever at maging sa believer, they are protected by Him. Sa unbeliever, no protection at all. No protection at all. Kaya, nagkaroon ng tinatawag na matinding takot ang maraming tao sa panahong iyon. At maging sa ngayon, kung titingnan natin, marami din po mga takot. Kaya ang sabi niya dito, I trembled inside when I heard this. My lips quivered with fear. My legs gave way beneath me, and I shook it in terror. I will wait quietly for the coming day when disasters will strike the people who invade us. Meron pong galit ang Diyos sa mga tao na umaapi sa kanyang mga anak. Okay. Pero ang sabi nga ni Habakuk, pero ano man ang mangyari, O Lord, ito ang aking nakita. Even though the fig tree have no blossoms and there are no grapes on the vine, even though the olive crops fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks died in the field and the cattle barns are empty, yet I will rejoice in the Lord. Makikita mo dito yung faith ni Habakuk na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay pinaniwala niyang hindi nagbago kailanman. Ito rin ngayon ang kanyang deklarasyon. Ano man na mangyari, hindi ako magbabago sa iyo, Panginoon. Kaya ang title ng aking pong ituturo sa ngayon at itinuturo ko sa inyo ay Pledge for the Future. The Pledge for the Future. Pangako para sa kinabukasan. Nasubukan niyo na bang magkaroon ng pangako para sa inyong kinabukasan? Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng tinatawag na pledge, pangako po yun, kailangan mo itong tuparin. Now, do you really love the Lord? Once you love Him, then that is your pledge. Pag sinabi mo, Lord, I'm gonna serve you, that is your pledge. At lahat ng pledges na binibigkas mo, binibitawan mo, yun ay recorded sa ating pong Panginoon. Now, as I continue, kung paano nag-miracle si Lord sa mga Israelites, na isulat ito ngayon sa Bible, nang sa kayong mabasa natin ngayon sa panahong ito na, ganito palang ginawa ng Diyos noon. At nung sinabi rin niyang hindi siya nagbabago kahapon ngayon at magpakailanman, so ibig sabihin kaya palang ulitin ngayon ng Diyos ang mga bagay na ito. Kaya doon sa Exodus chapter 7 hanggang chapter 14, doon nakasulat ang mga matinding milagrong ginawa ng ating Diyos para lamang i-demonstrate niya sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya, ikaw ba'y nagtitiwala sa Kanya? Ito bang nangyayari ngayon sa ating paligid ay affected ka ba? Pero maniwala ka, hindi ka maapektuhan ng anumang mga sumpang ito. Bakit? Na kung ano man nangyayari ngayon sa ating pong kapaligiran at maging sa iba't ibang mga bansa, alam ng Diyos kung ano ang kanilang ginawa. Alam din ng Diyos kung ano ang kanilang mga kasalanan. Alam din ng Diyos kung ano ang kagalit-galit nilang mga ginawa. Ang titignan na lang natin dito ay yung ating sarili. Ano bang ginagawa natin? Mayroon bang dahilan ang mga salot na ito? Sandali mo, nagluluko yata ang aking pong video. Okay, anyways, bear with me. Nung sinalot ang bansang Egypt, ang reason po dito ay inapi ng mga Egyptian ang mga Israelites. That's why, gumanti lang naman ang Diyos sa kanilang mga pangapi. Kapag ang mga tao ay mapangapi, hindi pwedeng kampihan ng Diyos.
Tandaan niyo po yun. Hindi pwedeng kampihan ng Diyos. Okay? So, sandali nagpapatuloy po ako, but I want to say, good morning. Hindi yata ako nakabati sa inyo. Alright. Good morning at good evening dyan sa US. Praise God. Good morning, good evening, and good afternoon to all JA1 family worldwide. Okay, allow me to continue. Okay. So ang Diyos, ang principle niya, ang nangapi ay hindi niya pwedeng kampihan. Pero ang lagi niyang kinakampihan ay ang mga inaapi. Ngayon, pero kung ikaw naman ay inaapi dahil sa masama ugali mo, hindi ka talaga inaapi, ginagantihan ka lang. Kaya kung gusto mo na samahan ka ng Diyos, yung word niyang binibitaw sa mga tao, humble yourself before the sight of God, and in due time, He will raise you up. Itataas ka niya. Okay, so let me continue. So naging humble itong si Moses, maging si Aaron, at maging ang buong Israelites. Kaya yung pinangako ng Diyos kay Abraham para sa kanyang pamilyang Israel after 430 years ay kailangan ng maranasan ng buong pamilya ng Israel. Okay. So ngayon, ang point ko dito, nung inapi sila, then, curse ang kapalit. Ngayon, again, nabanggit ko kanina, kung ano man ang nangyayari ngayon sa China, nangyayari sa Amerika, nangyayari man sa iba't ibang bansa, at sa iba't ibang mga tao, we don't know. We cannot judge them. God was the one who will declare judgment. Pero, ang tungkulin natin ay ipanalangin ang ating pong bansa, ang ating buong daigdig, na kahabagan ng Diyos ang bansa sapagkat maraming mga inosente na naapektuhan po nito. Kasi tulad nung namatay ang napakaraming tao sa panahon nila Moses dahil lamang sa pangapi ng buong Israelite, ng Egyptian sa mga Israelites. Hindi maganda, di ba? So, gusto kong i-share sa inyo ngayon kung ano ang mga characters ng tao para samahan ito ng ating Panginoon. Okay? Kasi, anong topic ko muli sa inyo? Pledge for the future. Pledge for the future. Una, si Habakkuk ay nagkaroon siya ng tinatawag na reaffirm sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Meron ka bang pagtitiwala sa ating Panginoon? Naniniwala ko, ang Lord ay hindi pwede na sumala ang kanyang promises sa nagtitiwala sa Kanya. Yes? Okay. Si Habakkuk, nagkaroon siya ng tinatawag na vow. Okay, listen carefully. Habakkuk now reaffirmed his trust in God as he closes his prayer. Ang sabi niya, even though yet I will rejoice. So number one, Habakkuk owned a vow. Ang vow po niyang yon ay sabi na he owed whatever strength he had to the sovereign Lord, his Savior. Ang pag-aangkin ni Habakkuk ng ganito, lahat ng mayroon ako sa Diyos ito galing. Makikita mong humility ni Habakkuk. Nirecognize niya ang lahat ng ito. Kaya sabi niya, kung mayroon man ako ngayon, utang ko lahat ito sa ating Diyos. Hindi siya nanangan sa kanyang sariling galing. Hindi sinabi, pinagpaguran ko to. Hindi, magaling lang ako talaga. He did not say that. But Habakkuk owed whatever strength he had. Utang niya lahat yun. Lakas niya at talino niya. Kaya pala blessed na blessed si Habakkuk. Okay, pangalawa, Habakkuk compared his spiritual climb to a deer. Na siya na naglalakbay, siya na nabubuhay, ikinumpir niya ngayon yung kanyang buhay na yon sa isa pong usa na umaakyat sa bundok.
lahat tayo ay naglalakbay. Naniniwala si Habakuk na ang kanyang lakas ay sa Diyos lang talaga. Ganon din ba ang iyong pagtitiwala? Lahat tayo na nakikibaka sa mundong ito, tulad ngayon, ang sitwasyon. Pero alam niyo ba na lahat tayo nakikibaka? Pero once we declare, hey, ang aking paglalakbay sa aking spiritual na buhay ay sa Diyos galing. Katulad ko isang usa. Tandaan mo, yan ay complete trust in. Now, another thing, He makes me a sure-footer as a deer. He makes me a sure-footer as a deer. Guys, ito yung dapat na maging deklarasyon nating lahat sa ganitong panahon. Declare your complete trust in God. That's the number one. Number two, you have to rejoice in His promises no matter what. Ano man ang mangyari, kung ano yung mga pangako niya, panghawakan mo yon, and God will go with you. God will protect you from all kinds of harm. Yes. Rejoice in His promises. Huwag mong tignan ngayon ang sitwasyon. Ang tignan mo pangako ng Diyos. Pag tinignan mo ang sitwasyon ng paligid, puro na lamang COVID-19, na kung ano na mangyayari to, ngayon lockdown, ano mangyayari sa paligid, paano ang aming kakainin. Nothing to worry. If you believe in God, God can make a way. Pwede siya mag-open ng iba't ibang klase ng balon para ikay makainom. Kaya niya mag-open ng langit para ibuhos ang pagpapala mo tulad ng pagpapakain niya kay Elijah. Kahit kung paano niya binuksan ang kalangitan para ibuhos ang mana, ang tinatawag na proper food na ibinigay ng Lord sa kanila para hindi sila mapagod during that time. Pati pagkain ng anghel ibinigay niya. Kaya rin niyang gawin sa mga panahong ito. Pero I'm telling you this, hindi pwedeng maubusan ka ng pagkain. Huwag kang matatakot sa mga ilang linggo pa na lockdown. God will make a way for you. Ang pinag-uusapan lang dito, yung trust mo sa Kanya. Magtiwala kang lubos sa ating Panginoon. Are you with me, guys? Praise God. Kaya I will rejoice. You have to rejoice in His promises. Kung walang pangako ang Diyos, ay huwag kang magre-rejoice. Malungkot ka. But when God gave a promise, then you have to believe that it will come to pass. Kaya nga, Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Kaya ano man ang salot sa paligid, huwag mo silang titignan. Tignan mo pangako kaagad ng Diyos. Tandaan mo, ang pangako ay para sa mga anak ng Diyos. Ang salot ay para sa mga unbeliever. Kaya tell to yourself, you are not affected and you are not included sa anumang mga plague na nagaganap ngayon, sa anumang salot na nangyayari ngayon. Okay? Now, number 3, acknowledge that everything we have comes from Him. I-acknowledge mo yon. Ano man ang mayroon ka ngayon sa Lord nang galing, at kayang dagdagan yan. Yung peace of mind that you have now, yung wala kang worries, I'll tell you, galing sa Lord lahat yan. Kaya i-acknowledge mo na everything comes from Him. Praise God. At please, huwag mo rin pagmamalaki ang lakas mo. Lagi niyo narinig kay Bishop ito, yung sinasabi ni Jeremiah chapter 9 verse 23, huwag magmamalaki ang matatalino dahil may karunungan. Hindi huwag magmamalaki ang malakas dahil meron silang kapangyarihan. Hindi huwag magmamalaki ang mayayaman dahil may kayamanan sila. Magmalaki sila kapag sila sumusunod sa Diyos at ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang sitwasyon ngayon ng iba't ibang part ng mundo na naapektuhan ng COVID-19, mayayaman sila. Pero ngayon, ang tindi ng kanila pong takot at pangamba. Bumabagsak ang mga iba't ibang economy. Ang ekonomiya ng bansa ng Amerika ay bumaba bigla. Ganon din sa iba't ibang bansa. So nasaan ang kayamanan at nasaan ang lakas at talino?
ito ay pwedeng mawala. Na tulad din ni Paraon ng Egypt, naubos ang kanilang mga kayamanan dahil sila'y ng api. Now, hindi ko sinasabi ng api ang mga bansang ito. Alam ng Diyos yun kung ano sila. Kung sila'y nanangan sa kanilang sariling lakas and they are powerful, tatandaan ninyo, walang pwedeng humigit sa power ng ating Diyos. Si Lord lang ang more powerful. Hindi napapaikot ng tao at hari, presidente ang mundo. Ang Lord lang nagpapaikot po dito. Nabubuhay lang ang lahat ng tao sa mundong itong ginawa ng ating Diyos. At sila ay sumasagap lamang ng oxygen na binibigay ng ating Panginoon. At sila lamang nakikinabang sa liwanag ng araw na ginawa ng ating Diyos. Kaya walang pwedeng ipagmalaki ang sinuman. Lahat ng tubig ay binibigay ng ating Diyos. Kaya ito ay isang shaking sa puso't isipan ng mga namumuno sa ating pong bansa at sa maraming mga bansa na wala pala talagang mahirap at mayaman. Sa panahong ito, bukang bibig ng maraming tao, wala iba kundi ang Diyos. Now, first time in the history, I believe this. First time in the history, nagkaroon ng lockdown, buong mundo ay lockdown dahil lamang sa COVID-19. Now, lahat ng tao nasa kanilang mga bahay. Biblical din naman ito eh. Isaiah chapter 26 verse 20. Sabi niya, go home, lock your door. O bakit kaya sinabi po niya yon? Sapagkat lahat daw ng mga bagay na nagaganap ngayon, there's nothing new under the sun. There's nothing new under the sun. If I will read that one to you, wala daw talagang bago. Lahat ay nangyari na maski noong unang panahon. Okay, kung lahat ay walang bago, kung ano yung nangyayari ngayon, repetitious lang. Nauulit lamang. Okay, let me read it to you. 26 verse 20. Ang sabi niya ganito, go home, my people, and lock your doors. Hide yourself for a little while until the Lord's anger has passed. Naalala ko tuloy yung mga Israelites bago dumating yung tinatawag na Passover. Lahat ng mga Israelites pinakain muna. Pagkatapos nilang pakainin, sabi ni Lord, pagdamitin mo sila ng magandang damit. Pagkatapos noon, sila ay papasukin muna sa loob ng bahay. Pero bago yan, maglagay muna kayo ng dugo ng hayop na kanilang kinatay at ito'y ipahid nila sa door frame at maging sa kanilang doors. Nang sa gayon, pag dumating ang kamatayan, ito'y lalampas. Kaya tinawag po itong Passover. Sabihin na natin lahat, Passover. Yan. So, lumampas siya ngayon, guys. So, sa kanyang paglampas, namatay ang lahat ng mga anak na panganay na lalaking anak ng mga Egyptian. Pero sa mga Israelites, wala ni isang mang namatay. Bakit? Sapagkat nanatili sila doon sa loob ng bahay. Ginamit yung word na, go home, my people, and lock your doors. Pero, of course, nandoon yung dugo ng hayop na siyang, sa panahon natin ngayon, sinisimbolo yon ng dugo ni Kristo. Bawat tahanan ng mga born-again Christian, the blood of the Lamb is there. You are covered by the blood of the Lamb, na walang sumpa na makapananaig sa inyo. As you keep confessing, the Lord is my shepherd, I shall not want. As you keep declaring, I am under God's shadow. Praise God. Kaya sabi niya, hide yourself for a little while. Kaya itong lockdown ngayon, noon mayroon na. Pero sa panandalian lang daw po ito, until the Lord's anger has passed. Kaya kung mayroon po ngayong nangyayari, part ito ng galit ng Diyos. Look, the Lord is coming from heaven to punish
the people of the earth for their sins. Sabi ng verse 21. Kaya kung may salot ito, this is a punishment of God for their sins. The earth will no longer hide those who have been killed. They will be brought out for all to see. Ay, tignan po ninyo, lantaran na, binibilang na palagi ang mga namamatay. Bakit noon, sa sobrang daming namamatay sa pneumonia, nabanggit ko nga ito minsan sa aking preaching, sa Amerika, noong 2017, almost 40,000 recorded na naapektuhan ng pneumonia. Okay, tapos noong 2018, 60,000. Bakit hindi yun nalathala? Bakit ngayon, itong COVID na to, na masyado siyang na-magnify? But anyways, nakakatakot ka nga naman, di ba? Pero sa atin, hindi tayo pwede matakot. Dahil sa mga anak ng Diyos, ano man na mangyari sa mundong ito, sa langit ang punta natin. Of course, habang hindi pa tapos ang ating mission sa mundong to, hindi pa tayo kukunin ni Lord. Dahil may pinagagawa si Lord sa iyo at sa akin. Do you believe that? Kaya, now, ito yung panahon na kumapit kang lubos sa ating Diyos. Mayroong mga nangyayaring hindi natin maintindihan. Why? Only God knows everything. What you need to know and understand is, hey, this is the time to trust the Maker. This is the time to believe in God. This is the time to call upon His name. At pag tumawag ka sa Kanya, then He will answer you. That is His promise. Kaya kung may lockdown man ngayon, sinabi niya, go home, shut the door, gawin po natin yon. At patuloy po tayo manalangin. May pinagagawa rin si Lord sa atin. Pray for your family. It's a family bonding. Yes. At kayong mga kalalakihan at mga inay, kayo ay magkaroon ng tinatawag na life group sa inyong mga tahanan. Magpakatibay kayong lahat. Huwag yung titignan ang mga problema na gaganap sa paligid. In fact, sa nangyaring ito sa buong mundo, wala ngayong tao sa cabaret. Walang tao ngayon sa lahat ng mga bars. Wala sa sugalan. Shut down lahat. Kita nyo? Gusto nabawasan ang napakaraming kasalanan ng mundo. Kaya sa ibang part ay blessing po ito. Huwag niyong titingnan ang material na bagay. Kasi iwanan din natin lahat yan. Ang tingnan natin ngayon, ang bukang bibig ng napakaraming tao ay Diyos. Praise God. Kaya, that's the number 4. Declare that you have strength like a deer to climb up. Means you are an overcomer. Ikaw ay mapagtagumpay. You have speed like a deer. Kaya huwag kayong mag-alala. Pag natapos aring COVID-19 na to, which is malapit na, which is tapos na ito kay Lord ito lamang ay sa mga unbeliever o sa mga alam ng Lord na kailan makaranas nito, of course, may sufferings. Pero God will help us. Amen. God will strengthen us. We will live definitely in victory. And you are, number 5 is, you are unshakable because you are in God's hand. You and me, all of us there, you are unshakable. Okay, hindi ka matitinag. Sabi mo kung may kasama ka dyan sa bahay, hindi ka matitinag. Sabihin mo sa kanya. Sabi mo din sa iyong sarili, hindi ka matitinag. So, anuman ang balita sa paligid, huwag kang patitinag. Ito ang nangyari sa buhay ni Habakuk. Hindi po siya natinag kailanman. Praise God. Kaya tumingin ka lagi sa Diyos at pwede ba, huwag ka na makinig sa mga puro negative na tao. Manghihina ka lang.
Ang mga taong negatibo, sila yung madaling mahawaan. Pero yung mga taong positibo, you're secure. Praise God. Naalala ko, di ba, nabanggit ko one time sa inyo si John G. Lake. Isa siyang evangelist. Nagkaroon ng epidemic noong early part ng 90s. Alam nyo, mga kapatid, ay ano siya? Ang daming namatay at siya mismo ay tumutulong sa pagbubuhat ng mga napestipong yon. Pero nagtataka maraming tao, hindi siya nahawaan. Hanggang sa nalaman na lamang na siya na anak ng Diyos, merong kapangyarihan ang kanyang kamay. Na nung tinest yung mismong mga virus na yon, nagulat sila, patay lahat sa kanyang mga kamay. Samantalang sa iba, ay buhay na buhay. Kaya if you have an anointing of the Lord, then you are well protected. You believe that? Say amen for that. Praise God. So guys, yan ang dapat nating gawin ngayon bilang mga anak niya. Kaya, before I close, ang paalala ko lang po sa inyo ngayon ay ang mismong deklarasyon ni Habakuk. Ano ang kanyang deklarasyon? Sinabi niya muli, ang ganito, bagamat mawala daw yung mga bunga ng punong kahoy na yan. Okay, let me read it to you again. Itong deklarasyon ni Habakuk. Habakuk chapter 3, verse 19. Narinig kong lahat ito at ako'y nanginginig, nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok, tahimik kong hinihintay ang takdang panahon sa pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Bagamat di namumunga ang puno ng igos, ibig sabihin siguro wala siyang makain, at hindi rin namumunga ang mga ubas. Kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang baka sa kulungan, magagalag pa rin ako at magsasaya. Wow! Dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. So is that your trust? Kumapit kang mabuti at huwag kang manghihina. Siya lang ang ating tagapagligtas. Siya lang ang ating tunay na tagumpay. Now, let your pledge be true. And your pledge will be your future. Ano ang gagawin mong pledge ngayon? Serve God. Believe Him. Trust Him till the end of time. Because I know and I believe, sinabi niya ang ganito, ang Panginoong Yahweh ang sa aki magpapalakas. Siya yung magpapalakas. Sa lahat na nagtitiwala sa Diyos, they are fully secured. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Tiyak ang ating mga hakbang. Hindi ka madidiskaril sa iyong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya for all the J1 family, this morning, at maging sa inyong lahat na nasa iba't ibang part ng mundo, kumapit ng husto sa Diyos, at yung pangako niyong paglilingkuran ninyo, go ahead. Let us serve the Lord together. At sabihin din natin sa maraming mga nanghihina, they have to trust God. They have to believe in Him. They have to completely surrender their lives to the Lord. At sa inyo naman, na marahil ngayon lang po kayo nakapanood po ng mga sinabi kong ito, magtiwala kayong lubos sa ating Diyos. Sinasabi ko ito sapagkat subok na ang Panginoon. Mula nung nakilala ko ang Panginoon Jesus, almost 40 years ago, nakilala ko siyang hindi kailanman siya nagbago. Sa bawat pagtawag natin, tumutugon siya sa atin. Tumutugon siya. At hindi nang iiwan ang ating Diyos. Actually, maraming tao iniiwanan ng Diyos eh. Meaning binabaliwala nila ang Panginoon. Pero ang Diyos hindi nang iiwan sa lahat na nagtitiwala sa Kanya.
magpakatatag po kayo, magpakalakas mula sa salita ng Diyos. Pakinggan mo lagi ang mga salita ng Diyos at ito ang magbibigay ng tagumpay sa iyo. Praise God. So this morning, let us pray together. Let us pray and sabihin natin lahat ngayon, Lord Jesus, I trust in you. You are my refuge. You are my strength. Ano man ang mangyari, magtitiwala po ako sa iyo. Patawarin niyo po ako kung ako'y nanghina, nagduda, nagkasala. Linisin mo ako, Panginoon, ng iyong banal na dugo. At ngayong oras na ito, tinatanggap kita sa puso ko. Manahan ka bilang tagapagligtas ng buhay ko. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ikaw ang Diyos na aking pagtitiwalaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Praise the Lord. Let me pray now. I pray that everyone who trusts in you, my Lord, hayaan niyo po na dumating ang pagliligtas at pagpapalakas. Dumating ang provision po ninyo. Dumating ang lahat ng kagalakan na nawala, Panginoon. Kung mayroon mang nawalan ng kagalakan, ibigay niyo muli panibagong sigla sa buhay ng mga anak mo. As I pray for all JA1 family members worldwide, Lord, intact. As I declare, Lord, walang malalagas na JA1 family members worldwide in Jesus' name. At wala din po, Panginoon, mahahawaan ng ano-ano mang klase ng COVID-19 in Jesus' mighty name. Instead, let their finger be an extension of your finger. As they pray for people, O God, the healing power will manifest. Tulad ng sinabi, O Panginoon, sa Habakkuk chapter 3 verse 4, na ang iyong kapangyarihan ay nasa iyong kamay at ito ay may lumalabas na light rays power. So Father Heart God, as we open our hands, and I open my hands right now to all my lahat na nanonood ng FB Live, I speak healing upon all of you. I speak deliverance upon all of you. I speak even blessings upon blessings in the name of Jesus. Thank you so much, Father God. And God, I pray na lahat ng mga anak mo na pinagpray ko po ngayon, Panginoon, malulusog, malalakas. Ano man ang kanilang naging sitwasyon, now renew their strength like an eagle's wings. They will fly and will never get tired. And Lord, again, walang COVID-19 na makakahawa sa kanila. We are surrounded by trust from the Lord. We are surrounded with the walls of fire in Jesus' mighty name. At sabay dalangin ko na rin, Lord, sa Pilipinas, we completely wipe out lahat ng naapektuhan ng COVID-19. Lahat ng COVID-19 virus, inaalis namin sa mga naapektuhan po nito in Jesus' mighty name. And we speak, O God, new strength, Lord God, fast recovery, Lord God, complete recovery in Jesus' name. Thank you so much, Father God. I give you honor and thanks in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Alam niyo mga kapatid, hindi talaga pwedeng malimitahan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Magkakalayo man tayo ngayon, pero narinig niyo po ako. Tandaan niyo, faith comes by hearing and hearing by the words of God. Because you heard the word of God, your faith increased now. Praise God. Ngayon ay, of course, wala po tayo sa ating mga churches. Patatandaan po natin, lahat ng ating ginawang pagsamba ngayon, ang Diyos ay natutuwa. At lahat ng sumampas sa Kanya ngayon, hayaan ninyo mag-offering po tayo. Huwag niyong kalilimutan ang ating pong pagbibigay. Bagamat nasa iba't ibang part naman kayo ng mundo, give your offering to the Lord. Pwede niyo pong ipadala po yan sa ating pong bank account, or you can go to our local churches kung saan po kayo nag-worship
ng mga genuine people, doon po kayo mag-tithes at magbigay ng offering ninyo. At for all of you naman na nasa ibang bansa, wala kayong mapagbigyan, of course, the Genuine Church is open to welcome and bless your tithes and your offering. Ngayon ay maaaring sabihin natin, malayo. Pwede ihulog po ito sa ating pong bank account, sa ating pong Metro Bank. Either nagpa-flash ba dyan sa ating pong screen. Praise God. Kayo po ay magkaloob. As I pray na ang lahat ng inyong kaloob ngayon, ipapanalangin ko mag-multiply yan sa buhay ninyo. Pasaganayin ng Diyos ang buhay ninyo. Walang maghihirap sa inyong lahat. Tandaan natin, lahat ng tapat sa Diyos, lalo tigit sa pagbibigay niyo ng tithes and yung offering, kayo ay pinangakuan ng Diyos. God will open the floodgates of heaven and He will pour out His abundant blessings in your life. Praise God. The Lord bless your tithes and offering now. Praise the Lord. At if ever naman na kayo po ay nasa Batangas at kayo po ay hindi pa rin makalabas, basta ilagay nyo lang po yan sa envelope, lagyan nyo po ng date na ito po yung araw na mayroon po kayong offering, ito yung tithes ninyo. That will be recorded pagdating po ng inyo pong pagbibigay sa darating po na mga linggo. Praise the Lord. Kaya we're super blessed today. We're super blessed. Stay faithful in the Lord. Your pledges for God is your future. Your commitment will surely bless your day. God bless you all and have a good day this coming either by Monday or Wednesday or Friday. Lagi tayong magkakaroon ng FB Live just to give you an update at the same time to increase your faith by listening to the words of God. Have a good day. God bless you all. I love you all. In Jesus' name. Amen and amen.